Ang Toronto Raptors ay nakatakdang i-retire ang number 15 jersey ni Vince Carter sa November 2 ayon sa ulat ni TSN's Josh Lewenberg. Ang anunsyo ay sumunod sa desisyon ng Brooklyn Nets na i-retire din ang jersey ni Carter habang papasok siya sa Basketball Hall of Fame sa susunod na buwan. Ang jersey ni Carter ang magiging kauna-unahang ire-retire ng Raptors kasunod ng inaasahang pag-retire ng jersey number 7 ni Kyle Lowry sa kanyang pag-alis sa NBA. Sinabi ni Raptors President Masai Ujiri na may mga espesyal na selebrasyon para kay Carter kasabay ng ika-30th anniversary ng Raptors sa NBA. Si Carter na nahirang bilang number 5 pick sa 1998 NBA Draft ay naging simbolo ng Raptors basketball dahil sa kanyang mga high-flying dunk at sa kanyang papel sa pag-usbong ng basketball sa Toronto at Canada. Bagaman natapos ang kanyang panahon sa Toronto sa kontrobersya at isang hindi magandang trade noong 2004, ang kanyang kontribusyon sa liga at sa mga kabataan ay hindi matutumbasan. Si Carter ay nagretiro noong 2020 matapos ang 22 years sa NBA. Samantala, sa pagpasok nga mga tropa ni LeBron sa kanyang 22 season, hindi pa rin nga talaga nababawasan ng mga nambabatikos sa kanya bagkos mas lalo pa nga itong dumarami. Habang dumarami nga mga nagagawang record at history nito sa liga. Mismo nga ang dating NBA player na si Kwame Brown ang nagsabi na sa kabila ng kahaba-habang karera ni LeBron na umabot na ng 2 dekada, hindi pa rin naman nga daw nag-e-evolve ang laro nito. Ayon nga sa kanya, dati pa nga daw isang cutter at slasher ang laro ni LeBron at kahit man meron siyang na-develop na skills sa 3-point line, nagkakaon pa rin naman nga daw ito ng problema sa tuwing nagkakaharap niya ang mga team ng Boston at Chicago Bulls na parehong merong solid na defender. Kaya naniniwala si Kwame Brown hindi mahihirapan ang ilang mga old school player na bantayan at mapahinto si LeBron dahil sa edad nito na 39 years old. Dapat nga daw nakapag-develop na siya ng mid-range at post-game which is hindi pa nito nagagawa. Dahil dyan hindi pa rin naman believe si Kwame Brown sa kanya. Imbes nga po na paniwalaan ng mga fans ang sinabi ni Brown patungkol kay LeBron, pinagtatawanan pa nga ito sa social media gayong wala nga itong karapatan na magsalita pagdating sa development dahil ni isang beses hindi niya ito nagawa simula ng pumasok siya sa NBA. Isang kapanapanabik na trade scenario ang inilabas ng isang NBA insider na magpapabalik kay Jordan Clarkson sa Los Angeles Lakers. Matapos ang ilang taon sa Utah Jazz, naging maliwanag na ang kanyang potensyal bilang isang sixth man ay maaaring makapagbigay ng malaking tulong sa Lakers. Ang team na nagtatangkang makabalik sa mga playoffs ay nagdesisyong na i-recruit si Clarkson upang palakasin ang kanilang bench. Sa trade, ibibigay ng Lakers ang ilang mga draft picks at young players na hindi magpapakita ng magandang performance. Ang layunin ng Lakers ay hindi lamang upang makuha si Clarkson kundi upang lumikha ng mas malalim na roster. Siguradong mabilis na babagay si Clarkson sa sistema ng Lakers na pinangunahan ng mga superstar na sina LeBron James at Anthony Davis. Ang kanyang kakayahan sa pag-score at playmaking ay naging mahalagang aspeto ng second unit. Bilang sixth man, naipakita ni Clarkson ang kanyang husay sa mga crucial moments ng laro. Madalas siyang nagtala ng double-digit points sa bawat laro, nagbibigay ng spark kapag kinakailangan ng team. Ang kanyang matalas na shooting at kakayahang makapag-create ng sariling tira ay magdudulot ng malaking pagbabago sa Lakers. Hindi lamang siya nakakatulong sa opensa, kundi nagbigay din siya ng kinakailangang depensa. Sa tulong ni Clarkson ay siguradong magkakaroon ng Lakers ng magandang kampanya ngayon parating na season.